Hello. Ato na lang ko ipan ba. Doon na yung mga tao ako nakita na kuan sa social media. Kusog kay sila mga way. Mag-inaway ginagda diya. Kanya, ang iyang mga post, nakita mo report sa kung paano daw dito daw nga grupo nga simbahan nakaplagan niya ang kamatuoran. So, proud siya na nakaplagan niya ang kamatuoran na simbahan. So, sa kuwapod nakita mo na ko doon mga conversation sa kumbo nila sa comment section about ito i-post. Huwag na ay lain nga sikta, lain nga denomination, natira siya, tubagon po niya, awayon po niya. Yun anagod nga mga klase ng mga tao. Ginaklaim ba nga Kristohanon? Ginaklaim niya nga naluwas na siya. Kunya sa iyang post na ay nag-post dito nga against sa iyang statement ato nga post, iyang giaway. Ang iyang ginano ba ganang sarcastic kayo. So sa kana nga kuan ba? Bilang Kristohanon, bilang ingon nato nga naluwas na ta. O nayon ta nga nakaplagan na to ang kamatuoran yan nga pundok. Unya, i-claim man imong nakaplagan nimo ang kamatuoran. So, ang kamatuoran ba nga imong gi-adapt sa imong sarili? Mo bagid ka na ingon ana bagid ka ang imong batasan. Unsang kamatuoran na imong nakaplagan? Kung ingon ta nga nakaplagan na po ang kamatuoran si Kristo Diyos. Nakaplagan na po nga diha kang Kristo ang tinuod nga kaluwasan. So, di na di-claim na to. Nagpabautismo na ta, naginsarata, dagang mga kasing mga kuwan sa tungod dyan na doktrina. Unya, wala makita sa atong pamatasan. Di-claim na to nga, Kristohanon ta, nana ang Holy Spirit sa atong kinabuhi. Gipuy-an ta sa Holy Spirit sa atong kinabuhi. Once magulog dawato na to si Jesus Christ sa atong kinabuhi, dili lang kay ang kaluwasan ang atong madawat. Ang Holy Spirit. Once dawato na to si Jesus Christ, puy-an ta sa Holy Spirit sa atong kinabuhi. Once ang Holy Spirit na mag-control sa imong kinabuhi, unsa day ang makita sa mga tao? Unsay dapat nimo nga unsa imong batasan bilang Kristohanon ka? Hindi ko naman yung mga Kristohanon na God is good all the time. Si Jesus ang tinuod na ang kamatuoran. Si Jesus ang kaluwasan. Diha lang kang Jesus ang kaluwasan. Ako nang gidawat si Jesus Christ sa akong kinabuhi. Taka na gud nga mga linya. Ginaklaim na to Kristohanon ta, giklaim na to luwas na ta, ginaklaim na to nga na kang Kristo ang kamatuoran, pero wala mag-reflect sa atong kinabuhi ang kamatuoran nga atong naklaim. Kaya naman, ang imbahan man ang imong gikuan dili ang pulong sa Ginoo. Ay dili ko sa kuan kinadri ang kamatuoran, ay na ko sa kuan ang kamatuoran. Si Kristo ang kamatuoran, dili ang relihiyon. Si Jesus Christ ang kamatuoran. Siya ang dalan. Walay lain. Kundi Jesus ra. Nya hambog kita nga ato i-present ang ato ang simbahan. Magapanghambog ta kita ray maluwas, kita ray nagatuman. Kami ang tinuod nga iglesia, kami ang tinuod nga relihiyon. Nabagi mo si Jesus Christ ni mana. Ang importante mo karon bilang Kristohanon ug nakasabot man ka sa imong pagka-Kristohanon, ang obligasyon nimo sa once nga gidawat nimo si Jesus Christ sa imong kinabuhi ug gipuy-an ka sa Holy Spirit, pagpuyo ang Holy Spirit sa imong kinabuhi, makita ang batasan ni Hesukristo diya sa imong kinabuhi. Dunay pito kabatasan ni Jesus Christ nga dapat makita sa imong kinabuhi
kung ikaw usa ka Kristohanon. Dapat imo nang mabalaan kay Kristohanon ka. Daghan kay karong mga kasimbahanan nga dry kay ang service. Walay kadating-dating ang pagwali, walay kadating-dating ang paghatag sa pulong, walay ka dry. Wala naggalihok ang Holy Spirit kay nga man. Wala man ang Holy Spirit sa ilang mga kinabuhi. Mas giuna man ang garbo. Mas giuna pa nga kanang papanghambog. Kaya ang tinuod nga Kristohanon dili hambugiro, dili palaaway. Kaya ang tinuod nga Kristohanon dunay kaalam sa Biblia. Dunay batasan sama ni Kristo. Kung tinuod nga naluwas ka, dunay kay kaluwasan sa imong kinabuhi. Dapat si Jesus Christ ang makita sa imong kinabuhi. Dawi ka mag-act, dawi ka mag-speak, dawi ka maminaw, dawi ka mutanaw. Dapat ang karakter ni Jesus Christ maoy na sa imong kinabuhi. Ako ikaw, pastura. Iba ang iyang batasan sa ilang balay, iba iyang batasan kung nasa sa simbahan. Kung nasa simbahan, di mapungan. Kaning una kung klase nga batasan nga pila nga katuig nga imbi-claim nga Kristohanon ka na luwas na ka pero ang imong batasan walay pagkausab. Kusog kay ka magwali, kusog kay ka manudlo sa uban nya sa imong batasan sa imong pamilya layo ra kayo sa kamatuoran. Munay dapat tan-aw nato ba bilang mga Kristohanon, i-check nato ang aton mga kaugalingon. Diha sa atong kaugalingon i-check nato ang atong tibuok pamilya. Mabitaw nga daghan sa mga Kristohanon nga sa isa ka pamilya ang bana sa pikas, ang asawa sa pikas. Kay ngano man pareho mang hilang duha wala kasabot. Wa sila kasabot sa plano sa Ginoo silang kinabuhi. Wa sila kasabot unsay kaluwasan, wa sila kasabot og unsa si Kristo silang kinabuhi. Si Mrs. Katoliko, si Mr. sa Protestante, magkaiya asa man gitawag dag unity. Kaya ang pamilya man nga dunay pa nagiusa diha sa pag-alagad diha ang panalangin. Ang pamilya nga dunay Dios ilang kinabuhi, ang pamilya nga nakaila og kinabuhi, dunay pa nagiusa sa pagpangalagad. Dili rason nga gikan ka sa Katoliko, magpabilin ka, gikan ko sa Protestante, di ko magpabilin ko. Kung isang butang nato sa mga ulitaw, dalaga pa mo, Katoliko ang babae, Protestante ang lalaki, sundo ni lalaki ang kuha ni babae. No, mali na siya nga ngayon na ng mga tradisyon nga kailangan sundon si babae, sundon si lalaki. Dili, ang imong sundon ang pulong sa Dios. Mabitaw nga daghang pamilya nga nag-antos, naglisod. Daghang mga pamilya nga doon nag-antos sa mga balatian, daghang pamilya nga nag-antos sa kapobrehon, daghang pamilya nga di masabtan ang pamuyo kay tungod walay Ginoo sa ilang kinabuhi. Mao ganing importante sa itong mga kinabuhi karon samtang buhi pa ta bilang mga Kristohanon. Unsa ba ang atong relasyon diya sa Dios? Kumusta ba atong relasyon diya sa Dios? Kumusta ba ang atong kaluwasan? Ang kaluwasan individual. Bisan pag isa mo kasimbahan, isa ang inyong kanang tawag na to kanang namon yana nga tawagan nga pundok. Ang kaluwasan individual. Dili groupings. Di mo pasabot kay mag-asawa mong duha. Magkahiisa mo kan. Nay dili ana. Lain-lain gud mo og opinion. Pero once ug kamong duha mag-asawa magtiayon, excuse me, nakabalo mo unsa gyud ang kabubuton sa Ginoo sa inyong kinabuhi. Unsay kay ang once man gud og luwas na ka, dula na kay Jesus Christ imong kinabuhi. Ang Holy Spirit nagpuyo sa imong kinabuhi, mao na siya mag-guide nimo. Ang Holy Spirit na mo ay magtudlo nimo. I-compare na akong sarili
mo ko inahuman, wala ko mag theology. Wala ko human ka na mga college degree na mga pastor, mga pare, mga etc. Wala ko ana. Sa diha lang nga gibag-o sa Ginoo nga akong kinabuhi. Muna na karon ng resulta. Gibag-o sa Ginoo nga akong mindset, gibag-o sa Ginoo nga akong mga panghuna-huna nga kalibutanon, gibag-o sa Ginoo nga akong baaba, ang tanan. Gibag-o niya nga akong kinabuhi. So kung muna man nag-share man ko sa pulong ni Lord, nag-share man ko sa words of God, makayong awal, nag-share man ka nga pobre man ka, nag-share man gani ka, ug mo yuta, nag-share man gani ka nga, wa man kay nahuman. Dili ka kapugong sa plano sa Ginoo sa iya sa mga tao nga iyang gipili nga magpamatuod sa kaluwasan. Wala nagtanaw ang Ginoo kung unsa ka nga tao. Ang iyang gitanaw ang imong kasing-kasing. One is admit nimo imong sarili sa Dios, O Lord. Akong ihala ang akong kinabuhi nimo. Ikaw na'y bahala. Mula akong gikomment nga, ikaw na'y bahala na ko, Lord. Wala ko'y lahing hunahunaon, wala ko'y, kaya nga naman, karong panahonan namang karon, dili na ron panahon nga magiging dato ka, kinahanglan daghan kag kwarta, kinahanglan nindot kag balay, kinahanglan daghan kag mga kahayupan, kinahanglan dako kag yuta, dili na karon panahon na, wala na siya. Kaya ang panahon karon naa na ta, haduol na ang panahon nga si Jesus Christ mo balik. Gira dito, gira diri, linog diri, linog dito. Kung ginabasa nimo ang imong Biblia sa Revelation, masabtan nimo kung unsa na ta karong panahon na. Makasabot ka kung asa na ta karong panahon na. Karong panahon na sa pagpangandam sa atong kaugalingon, kung tahay mo balik si Jesus Christ, kung tahay mga matay ta asa padulong ang atong kalag. Kabalo kang unsa gyud ang pinaka-importante sa Ginoo, ang atong kalag. Usa lang kabutang nga dili mahilabtan sa Ginoo sa atong kinabuhi ang atong desisyon sa atong kinabuhi. Kung gusto kang kaluwasan, andam si Lord. O di ka gusto kaluwasan, wa siya mahimo nimo. Kay mo ay imong desisyon sa imong kinabuhi. Libre ra ang kaluwasan, way bayad. Nganong libre ra man, di na ka kinahanglan maghatag unsag suhol dito para iampuan ka, di na ka magbayad dito para maluwas ka, kundi ang kaluwasan imo rang madawat kay Hesukristo nga mo'y nagpakamatay nimo sa krus. Muna gigon libre ang kaluwasan. Giako ni Jesus Christ. Kung imo man nakita ang nahimo niya dito sa krus, giunsa siya. Kato nga mga pag-antos gihimo to niya tungod og alang nimo, alang nako. Alang sa tanang tawo nga modawat niya kay pinaagi ato maputol ang tanang tunglo sa atong kinabuhi. Ang tawo nga walay Ginoo siyang kinabuhi, nagkinabuhi pa siya under o nagkinabuhi pa siya diha sa sala. Kung ang tawo nga nagpuyo sa sala, dili mo asenso ang iyang kinabuhi. Walay pag-aasenso sa iyang kinabuhi. Tag unsaog paningkamot, dili mo uswag ang tawo nga makasasala. Tinuod pa na mo panalangin ang Dios sa mga dautan o sa mga matarong. Pero once ug naa si Jesus Christ imong kinabuhi, walay makulang sa imo, walay mawala sa imo. Kay kung ang relihiyon ang atong pundasyon sa atong kaluwasan, wa tay kapadulngan. Kay ang relihiyon nato ang gisunod niya na doktrina. Kung si Jesus Christ ang imong sundon, dili doktrina. Ang giingon lang dito sa John 3 verse 16, tungod kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan, iyang gihatag ang iyang bugtong anak si Jesus Christ aron nga si bisan kinsa nga mutuo mudawat kanya makabaton kinabuhing walay katapusan. Kana ang saad sa Dios sa tuwa. Way lain. Dapat sa karon nga panahon ubasa na tag Biblia.
Di na ka maminaw mga unsa sa mga laing tao, di na ka maminaw unsa nga mga, kundi ikaw mismo magtuki sa kamatuoran. Basaha ang imong Biblia. Kaya ang Biblia muna ang ato ang, kung sa kuan pa, di ba, kung natay cellphone, ang cellphone doon na sa guide. Kung ang mga ref, TV na sa guide. Ang mga kuan na sa, ang remote na ay guide. Di ba na? Ang atong sang kinabuhi doon na sa guide. Ang Biblia mo ay atong guide. Ibutang na to Bible. Sa words nga Bible, ikuha na sa English, Bible, basic instruction before leaving ang saman the earth. Basic nga instruction. Muna diha ang muna diha nakalista tanan nga instruction kung paano ta makabaton og kaluwasan. Ang kaluwasan wala sa mga santos, ang kaluwasan wala sa mga pastor, ang kaluwasan wala sa mga pare, ang kaluwasan wala kay bisan kinsa kun dili na lang kay Jesus Christ. Si Jesus Christ ang kaluwasan, sumala sa iyang giingon. Siya lang ang dalan ug kamatuoran. Walay makaadto sa mahan kung dili moagi sa iya. Sa kana lang ran nga verse. Dili na kinahanglan karon nga magtinanga-tanga. Mo na gyud mo magtinanga-tanga. Kung nakabalo mo ng istorya katugong pila to ka babae nga nagahulat sa iyahang pamanhunon. Kato lang dan nga example. Kato manggod sa nga istorya. Mahitungod to sa atong mga kinabuhi. Kay ang resulta mo na ang pamanhunon ug katong kan makatong kaslunon manggod. Kay kita manggod mahimo manggod ta nga mga bride magpakasal. Mutuktok ta sa pultahan, di ba sa istorya ng mga babaeng mutuktok sila. Sa kamatulan na, tungla na. Sige, kailangan daghan ka og gas. Kaya ron nga nakay suga. Sige, magulat ka sa katong, magulat sila sa katong pamanhunon. So, ang mga babae, kanya-kanya sila may dalang mga sudanan sa gas. Ulan na. Para lang yun nga, na sila'y suga. So, ang katong suga ng ilang dala, ang lana nga ilang dala, ato nang i-apply sa itong mga kabalingon. Ang lana o katong hayag. Once ang imong kinabuhi, walay lana, wala ko'y kahayag. No? Yung nanang atong kinabuhi, kung sa isa ka suga, sungsuga ka nga wala na kay gas, di na ka musiga. Di ka musiga, o ang kay suga. So, yung nanang kung nahitabo sa atong kinabuhi, once ang atong kinabuhi, wala si Jesus Christ atong kinabuhi, wala pud ta. Yung mga adbot na punta dito sa atong tawagan sa Holy Spirit. Ang pinaka-importante manggod nga kinahanglan nato nga maluwas ta. Mo ginay dako nga plano sa Ginoo sa atong kinabuhi nga maluwas ta. Kaluwasan ang kuan sa Ginoo, unta ang tanang tao maluwas. Muro na plano sa Ginoo nga ang mga tao, tanang mga tao maluwas. Walay exempted. Kaya niingon man sa dito tanan. So kung may tagtanan, kung may kang ako'y labot, dili ka tao. Kaya ang gingon sa Biblia tanan. Si bisan kinsa tanan. Nga may giingon gidira sa ihang pulong. Kaya gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan og tungod ni ana, iyang gihatag ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga mutuo iyang giingon. Wala siya nag-ingon nga si pulano ug si pulana ra, tanan umutuo man kag sa dili problema na ninyo. Kaya ang gisaad sa Dios, iyang gipadala ang iyang anak aron nga pinaagi sa iyang anak ang tanang taong makasasala maluwas. Mao ra gini plano ni Lord nga ang tao makabaton og kaluwasan sa iyang kinabuhi. Wala siya gipili diri. Kadaghanan man gud karon gud mga kasimbahanan gina-reject nila kanang nibutang og LGBTQ unsa pa na dira. Grabe sila ka against anak nga mga pundok. Imbis na kana nga mga tao nga nanginahanglan og kaluwasan, nahimo na may nga tungod nila ang mga tao nga naa nga grupo ng impierno. Kaya nga naman, mali man ang ilang pag-deliver sa mensahe sa kaluwasan.
Binuo ka, umayuta ka, impurno ka, uy, katumboy ka, impirno ka, no. Kaya ang giingon sa Biblia, ang tanan nga mutuo. So paano mutuo ang tao kung wala ni mosultihi? Paano pug ka mutuo kung wala ka kadungog? Sa kana gud nga words. Tanang mutuo. Kaniya dili malaglag. Paano man lagi nga mga pud ang nag-share pud sa pulong labaw pud nga wala pa kabaton og kaluwasan. Kaya ang mga tao manggod nga nag-share sa pulong sa Ginoo dapat ubanan sa gugma. Dapat naa ang gugma. Kaya once ang tao nga dunay gugma, dunay Holy Spirit siyang kinabuhi. Kaya nga naman, importante nga mabalaan pud sa mga tao nga dunay Holy Spirit sa ilang kinabuhi. Nga dapat ang gugma mo ay maglihok sa ilang mga kinabuhi. Kaya kung ang tao walay gugma, wala sa iya ang presensya sa Holy Spirit. Wala sa iya ang ginatawag og 8 ka gift sa Holy Spirit. Lista ko na. So kinahanglan man gyud nga ang kumagwali ka sa pulong sa kaluwasan, ang gugma gyud ang mangibabaw. Dili ang imong sarili lang nga pagsabot, dapat ang gugma mo ay magpuna. Kung ikaw mismo nga nagawali ka, ikaw mismo nag-share sa pulong sa Ginoo, na puro panghambog, puro gara-gara, ang dangi na lang na tungod nimo na impierno ang tao tungod kay ang imong pagwali sa pulong sa Ginoo walay gugma. Wala sa kamatuoran. Kay mo magiginasinggil out karon sa tibuok kalibutan nga mga kadagkuan sa simbahan nga ang mga bayot ug tumboy impierno. Mo ilang ginaingon, murag kanang kumbaga gina-judge na nila nga ang tao, ang kanang klase nga tao, wa nay kaluwasan kay bayot ug tumboy. Dili man, wala man mismo ang Ginoo wala man nagkuan sa ilaha, kundi gina-encourage sila nga mag-usab sa kinabuhi. Gina-encourage sila nga kailangan nila makabaton og kaluwasan. Kay si Jesus Christ wala niya ni para sa mga matarong, kundi niya ni siya para sa kanato nga mga makasasala. Sa John 13:35, mailhan sa tanan nga kamo ako mga tinun-an kung may gugma kamo sa usag-usa. Gugma. Mo dunay ti mailhan nga kamo mga mga tinun-an ni Jesus Christ. Kung kamo mga disciple ni Jesus Christ, ma-identify ra mo kung duna mo'y gugma. Ako na-encounter ana. Nangutaan na siya. Ngayon, bayot ba, di ba na malangit, impirno ba na, tumboy ba, kana. Kinsa man ka nga naghukom nila nga, kitang tanan makasasala man ta. Wala ma-exempted sa tuwa sa sala. Sumala sa gingon sa Roma 3:23 nga ang tanan nakasala og nahilayo sa himaya sa Dios. So unsay karapatan nimo mong hukom sa bayot ug tumboy nga sila mga luwas ay mga impierno? Kung ikaw mismo nga mao na imong thinking, ikaw ang nanginahanglan og kaluwasan dili sila. Kay kung tinuod nga dunay kay gugma sa imong isig ka tawo. Kay sumala sa gingon sa Galacia 5:22 kanto sa 23, ang bunga sa espiritu mao kini gugma. So kung wala day ka aning gugma sa imong kinabuhi, wala ang Holy Spirit sa imong kinabuhi. So daghan karon nga mga magwawali na walay gift sa Holy Spirit. Muna nga mga ubang mga service sa simbahan, dry kayo, walay kadating-dating na mga maminaw katulugon, kay ngano man walay anointing. Munay problema karon. Mas giuna pa nila ang tithes, ang piring, ang unsa pa mas giuna pa nila kontra sa pulong sa Ginoo. Mabura kayo ang ilang gikon. Daghan nga magkuan yung tungod sa mga panalangin. Pero ang kaluwasan wala na nila kayo ginawali. Dito na sila sa mga panalangin ni kuan, ana, puro panalangin. Nawala na ang kaluwasan. Kita mong niya mga tao, samtang napan ng kalibutan na, di kita makalikay sa sala. Mata pa lang nato, ba pa lang nato, dalunggan pa lang nato, nakasala na ta. Mo gani nga nagiingon diri sa
Roma 3:23. Ang tanan nakasala. Ang tanan. Mismo ako nakasala. Makasala. Pero at least kabalo ko nga mo adjust, kabalo na ko mulikay, kabalo na ko mukan sa akong sarili nga kana siya sala. Kabalo na ko mo identify nga makasala ko ana. So kana dapat nato mabalaan sa itong mga kagalingon. Makabaluta sa itong mga kagalingon ba nga importante nga kita mismo nga nag-share sa pulong ni Lord. Kailangan ang atong kinabuhi makita sa atong kinabuhi si Kristo. Kay mo binagiingon nga kuwant nga mo want dawato na to si Jesus Christ atong kinabuhi. Si Jesus Christ nagpuyo na nato diri pinagi siyang balang espiritu, so dapat si Kristo mo'y nagiging modelo sa atong kinabuhi, siya ang makita sa atong kinabuhi. Daghan kayo mga Kristohanon karon nga ginaklaim na yes, Christian ko, Kristohanon ko. Luwas na ko, pero ang batasan di makaon. Ang batasan dili mabangbang. Kaya kung ikaw tinuod nga dunay kaluwasan, ikaw tinuod nga niluwas, kabalo ka makipaghalubilo sa mga tao. Bisag kinsa pa na, kay nga naman, doon na kay gugma. Ang gugma mo'y nag-una sa imong kasing-kasing, di na ka magmarites, di na ka manghinaway, di na ka mo kung ano unsa pa diha. Kay nga naman, na naman si Kristo sa imong kinabuhi. No? Daghan pud mga Kristohanon nga way kalipay. Watchay kalipay sa kinabuhi. Ano kay kuan isa ka pastora na siya. Iya kong giaway jud kuan na niya. Kay nasa membro silingan na mo tigulang. Yan na mo ang asawa ba nga Brad. Si kuan ba ya Brad no kay kanang lagi daw nagdamgo daw ani ana. So ako pong gigban kuan nga mo to gibasahan siya nga mo nang pasabot siya mo kuan siya damgo ana. Niabot man ang pastura iya man kong giaway, iya kong giyaw-yawan nga ako daw giilog yang membro. Unsay giilog ang membro mga di man ko pastor. Wa man ko simbahan nagidala. So sa kana lang gudaan. Katubi sila nga mga pastora magtiayon man to. Gitanggal sila ato nga church. Actually kato sila nga pastora, ato sila nga pastor. Nakita na gid nako sa akong damgo. Nakita na ako sila. Nga basta yung nato nga sitwasyon. Muna karon sa akong kinabuhi karon, anong kampante ko? Advance na si Lord maghatag og warning. Advance na si Lord maghatag og kanang guidance sa inyo. Wala ako di na ko mahadlok, wa pa gikadlugan. Sa pagkaon di ko mahadlok. Sa kwarta di ko mahadlok, wala na kay kwarta. Sa trabaho di ko mahadlok, wala kay trabaho. Kaya nga naman, ang Diyos nga akong gialagaran, tag-iya sa tanan butang ining kalibutana. Muna ginang unaha, papangita ang gingharian sa Diyos, bago ang tanang butang ining kalibutana. Kaya nga naman, ang Diyos ang tag-iya sa aning butang aning kalibutana. So, sa may akipanghambog. Ang pinakanindot manggod nga, kanang luwas na gud ka, kay Kristo sa imong kinabuhi. Ang mga panggod ni Lord, ang iyang presensya ba magasulti na si Lord si mapinagi sa damgo. Kadalasan gid sa kwa through dreams. Ma-amaze na lang ko, mo man yung gabi yo. Wala na gud. Doon ako yung mga tao nga makita sa damgo, nga makita gid ako sa personal. Dunay mga lugar nga makita nako sa damgo, nga maadtuan gid ako sa personal. Nga wa man ako damay, makaingon na lang ko ba nga, mo man yung nasa damgo. Nanagod. Once naa ka sa presensya sa Ginoo, protektado ka niya. Ang pinakabuhi na ko nga testimony atong nadisgrasya ko sa Samal. Sa tong panahon nga nadisgrasya ko, ang dapat nang god kung nadisgrasya mi palugsong, patay gid mi tanan. Kung pagbuot sa Ginoo. So kaso nadisgrasya mi ang motor pasubida na. Di ba kung masubida ka, kung madisgrasya ka, dapat ang tumba sa motor, maumod lang siya tapos tumba. Baliktad man ang motor, gibagnos naman pataas. Gibagnos ang motor pataas. Nya ang driver wag nasa likod, ang driver nasa dito lagpot sa likod niya, ang nasa likod nalagpot sa tubangan. Nya naa sila sa left and right nagtindog. Nya ako may nasa motor nga gibagnos ko padulong dito. Pataas.
Nya kani akong diri pangos ni diri dati. Na disgrasya ko sa Samal. Sa Samal to siya sa puting bato. Taas na isa nga bukid niya ang dalan diha. Grabe kahait ang bato. Kunya nyana pag ito mga tao ditong lugar nyana siya nga sa tanan nga na disgrasya kami ra daw buhi. Di ba? Praise God kaayo. Una na mo protekta ang Ginoo sa atong kinabuhi. Once og siya atong dawaton sa atong kinabuhi. Na-amaze ko ba yun? Wow, Lord, thank you. Sa katulang daan nga pangitabo. Grabe na gid akong kanang ni anon jud ko ba nga? Sige Lord. Ya na jud ko sa imo ha. Bisag unsa pa may hitabo ning kalibutan na gunit jud ko sa imo ha. Bisag unsa pa may mahitabo sa akong kinabuhi Lord, sa imo ha jud ko mo gunit. Kaya na na. Muna pinahanglan nato sa itong mga kinabuhi. Kaya once na ka sa presensya sa Ginoo, na ka sa kamot sa Ginoo, protektado ka, silyado ka. Tanan ni mong gusto kis mong kinabuhi. Kung kabubuton man sa Ginoo, ihatag niya sa Ginoo, matuman din ang tanan. Ana siya. So mga pinaka-importante yun nga itong mabalaan nga, kita karon nga naa pa ning lawasa, nanginahanglan pa ta og kaluwasan. Kaysa tiyak manggod nga wala pa ta mataw aning kalibutan na didto ta sa gingharian sa langit. Dito ang atong kalag sa langit. Mo gani nga ang ulang gud nasamtan nato nga kita di ay wala ta nabuhi aning kalibutan na para ingon ani ra ang atong kinabuhi kun dili duna da itay rason nganong nabuhi ka aning kalibutan na. So kinahanglan mabal-an nato ba nga ang atong kinabuhi dunay plano ang Ginoo ug dunay ipabuhat ang Ginoo sa matag isa kanato. Kaya kinahanglan nga mabatunan nato ang kaluwasan, dawaton nato si Jesus Christ aron si Jesus Christ nga puyo sa atong kinabuhi ug ang panalangin magsunod na lang na. Mga tanan mo nung ginabuhat ko ni pag-share sa pulong ni Lord. Tungod kay grabe ang gibuhat ni Lord sa akong kinabuhi. Sa among kinabuhi. Walay makapahimulag sa akong relasyon diha sa Ginoo. Bisag moingon silang, abaw po na makasasala, mapuno, manay ko na. Wa ko'y naabot sa akong kinabuhi. Wa ko'y degree nga naabot. Wa ko'y trabaho nga nakuan, wa ko'y kwarta nga naipon. Wala, as in zero po tanan. Kaya nga naman, wala na ko nangandoy og butang na ning kalibutan na. Wa na ko nangandoy sa unsang klaseng butang diri sa kalibutan. Mas gipili na ko nga magpabilin ko sa presensya sa Dios. Kay once manggod ang tao na luwas dunay kaliwasan, magdepende na sa kay Lord. Daghang mga Kristohanon karon nangalagad puro ang na silang hunahuna kwarta. Trabaho, kwarta, problema. So, unsa da inyong Ginoo? Kung tinuod nga, buhi ang Ginoo nga imong gilagaran, di ka problema, di na ka ma-stress, di na ka minahanglan, bisag unsa pa kay nga naman, ang Ginoo naga-provide sa atong kinahanglan sa matag adlaw. Kaya yang gusto, andamon ang atong kagalingon tungod kay nagaingon ang Biblia nga mubalik siya sa ikaduhang higayon. Diya sa iyang pagbalik, banhaw na niya ang buhi ug patay. Mubalik sa diri dili ingon nga pagluwas nato. Mubalik sa diri aron pakigubats nining mga kaning dautan nga mga kuan ning kalibutan. Kay ang kaning kalibutan na gidisenyo aron laglagon uban ang yawa. Dagdag grabe buhat ang mga kaaway karon sa kalibutan. Ang tinuod nato nga kanang gira, dili nang gira sa bisag-asa nga lugar, dili na mga kuan kun dili espirituhanon nga gira ang ato aron di paningkamutan. Kay once ang tao walay kaluwasan, ang tao nga walay Jesus Christ sa kinabuhi, lagmit makuha gid sa kaaway. Kaya nga naman, di man siya silyado, di siya protektado ni Jesus Christ. Importante na ang Holy Spirit sa ating mga no? So importante gyud na ang kaluwasan atong madawat samtang buhi pa ta. Nakaroon pa lang karon wala naging ugma unya karon samtang duna pay panahon nga makapangumpisal pa ka nga ngay kapag pasaylo sa Ginoo ug dawaton nimo si Jesus Christ imong kinabuhi nga Lord and Savior sa imong kinabuhi
madawat nimo ang kaluwasan pinagi kay Jesus Christ. Walay lain nga tudlo ang Biblia may tungod sa kaluwasan, kundi dawaton lang nimo si Jesus Christ sa imong kinabuhi. Walay lain. Kung sa imong kinabuhi karon problema, utang, unsa padra nang sa kapobrehon naa sa imo ha. Kanang tanan kung mubalik moduol ka sa Ginoo, hayahay ang tanan. Kay nga naman ang saad sa Ginoo, ang plano sa Ginoo sa atong kinabuhi, labaw pa sa imong mga gipangandoy sa imong kinabuhi. Ang Ginoo magasupply sa tanan nga pagkinahanglan nato kung kita magmatinud-anon diha kaniya. Unta, kung may mga magawali, may mga-share, may mga Bibles, ayaw nagtago. Kay mo na si paagi. Nga din ang Ginoo nagatuktok kanimo sa imong kasing-kasing sa imong kinabuhi. Kay kana man gada nga naga-share, dapat pilion pud nimo nga mga magwawali nga dunay Kristo, si Kristo lang gyud ang ilang ginatudlo nga mao'y Dios ug mangluluwas. Kana ra gyud siya. Kung katong lain ni lahi na nga gitudlo sa inyo ha, dili na si Kristo, ayaw nato siya. So kinahanglan tanang susihon nato mga kinabuhi. Kung mga mamatay man ta, balik man si Jesus Christ, langit ba ang atohang kalag? Ang pinaka-importante ang atong kalag. Kung unsa ta karon sa kalibutan, unya og maimpirno ta, mas lalabaw pa ang atong paglisod. At karon pa lang nga buhi pa ta, nangandoy ta ug kaluwasan, nangandoy ta nga mauban ta sa Ginoo, nangandoy ta na may sama ta sa pagbalik, makuyog ta, mauban ta sa pagbalik ni Jesus Christ. Wa siya nagaingon na kinahanglan active ka every Sunday aron ka nga maluwas. Wala man siya nagaingon. Ang pag-adto sa simbahan kada Domingo na biblical gyapon na siya. Nagaingon to, ayaw niyo undanga ang inyong panagtigom. Pag dinasigay ka mo, ana, ngunit pag-ingon dito, di na siya maogin ang pagsimba. Kaya ang pagsimba man gyud, pwede nimo buhaton diha sa imong balay sa asa ka nga lugar nga simbahon nimo ang Dios diha sa espiritu ug kamatuoran. So, mga higala, daghang salamat sa inyong pagkuminaw. Diri lang ko kutob. O unta sa sunod na higayon inyong kung nagaanap og panahon, inyong paminaw ako mga gi-share sa inyo. Daghang salamat. God bless.